Alamin naman natin ngayong umaga ang inspiring story na dala ni Chef Paul Decena na may rin ng successful sushi business. Panoorin po natin yan dito lang sa Negosyo Tayo. Ang sushi ay isa sa staple rice dish ng bansang Japan. Ito rin ay sumasailalim sa cultural values of excellence, beauty at simplicity ng kanilang bansa. Dahil dyan ay isang sushi business ang ating itatampok ngayon upang alamin ang kanilang sikreto sa successful na negosyo. Hello mga kanegosyo, with me is Chef Paul Decena. Hi Chef! Hello po, good morning po. How long have you been in the business industry? I was working as a sous chef sa isang hotel sa Iceland. How long have you been in Iceland? 7 years. 7 years. So lahat ng natutunan natin sa Iceland, all the expertise and techniques, dinala natin ngayon sa Pilipinas. Yes. So what made you decide to start up a business? So before pa lang po is dream na talaga namin magkaroon ng restaurant business. So kamusta yung reception ng tao? So far okay naman. Medyo curious lang sila na kasi may fusion na Japanese. Filipino and yes, Japanese. How did you conceptualize? Na-start to nung yung wife ko is mahilig sa Filipino food and then ako mahilig sa Japanese food. So naisip ko na i-combine na lang siya. We all know there are so many competitors out there in the market. Hindi ba tayo nahirapan? Ayun yung isa po sa struggle namin na paano namin po prove na kaya namin ipasok sa market yung ganitong klaseng concept. Kasi ang tao po is sanay na sila sa traditional sushi and traditional Japanese food. Ang kakaiba sa inyo, it's a fusion of Japanese and Filipino food. At the same time, yung sushi nila, hindi siya yung parang usual na Japanese sushi na nakikita natin. So, nag-infuse ka ng mga Pilipinong ulam. Yes. For example, you have your sisig. Gumawa rin tayo ng sushi with tapa. And then, yung nakakatuwa yung kanina mong shinare sa akin, yung gyoza, ginawa mong siomai. Yung mga taong pupunta sa amin is curious sila na possible ba yan? And then, ayun naman, so far naman, bumabalik naman sila and then nasasabi naman nila na okay pala, pwede pala. Hindi ba mahirap? I mean, for a starting business na mag-risk agad na may physical shop rather than, you know, just settling at the online shop? Ang advantage kasi ng nakapwesto ka agad ng restaurant is kasi unique ka eh. Yung trust kasi is binibuild mo na okay, ito hindi basta-bastang business. Any business tips that you would like to share para dun sa mga nagsisimula din or parang sa mga katulad mo na galing sa ibang bansa at pangarap din nila makapagpatayo ng business dito sa Pilipinas? Kung gusto nyo ng financial freedom, and then kung gusto nyo ng more time with your family, I think you should start doing business. Subukan nyo lang. And basta pag-aralan nyo. Huwag kang matakot na magsimula sa maliit. Everyone has to start somewhere. Maliit man o malaki, ang mahalaga ay nagsimula ka. Yan pong aral na ibinahagi sa atin ni Chef Paul Decena. Another business story at business tips na naman ang isi-share namin sa inyo sa susunod nating pagkikita. Kaya naman tara, negosyo tayo!